isa sa pagkaing mataas sa protina. In fact, ang protein ng itlog ay binigyan ng mataas na score. Kasi ang mga protein, may mga scoring yan, ano? Based lang sa amino acid. So, it was given a score of 100. Kasi nga, halos lahat ng amino acids na nakukuha sa protina ng itlog ay nagagamit ng katawan para sa ating pag-build ng muscles natin. So, halos wala natatapon. So, all other proteins are evaluated against eggs. So, ibig sabihin, kung ang itlog ay binigyan ng 100%, yung mga ibang protina, ang scoring niya binibase sa score ng itlog, tulad din ng breast milk, no? Bukod sa protein, ang itlog ay mataas sa vitamin B1, sa vitamin B12, at mga minerals tulad ng iron, magnesium, at ito rin ay mayaman sa vitamin D, na actually ang vitamin D nakukuha natin sa sunshine, no? At konti lang ang mga pagkain mayaman sa vitamin D, and yet ang itlog ay mayaman sa vitamin D. Ang galing isipin mo, isang perasong itlog, healthy pala. Pero hindi naman nagsasabi rin mo na mataas rin sa cholesterol ng itlog? Mataas sa cholesterol in the sense na a piece of egg ay mga 213 milligrams of cholesterol. Pero napag-alaman na sa mga recent studies na ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa cholesterol may not necessarily bring about an elevation of cholesterol sa blood. No? So, kumbaga, it's not a direct elevation of cholesterol kasi kinukonsider din yung total pagkain natin in the sense na ano ba ang source mo ng fat, kasi saturated fat. And of course, cholesterol is affected by lifestyle. Kung sedentary ang habits mo, maaring tataas talaga ang cholesterol mo sa blood. Kung mabuti po ang itlog sa ating katawan, pwede mo bang maging sobra naman ang pagkain? Ano mo ba yung Which one? Nutrition, lagi natin sinasabi, one guideline for a healthy diet is that you should eat a variety of foods. In other words, hindi rin naman tamang yun lang yun, no? So even if you say na mataas ang protein na niya, good quality protein, tulad din ng milk is also a good source of quality protein. Hindi naman ibig sabihin yun ang kakainin. So, we practice variety. So, dapat kumain ng mga iba't ibang klase ng pagkain. At saka isa pa, we always say, we will practice moderation. So, in excess, even if you what we call high value foods, hindi tayo. Sa bata po, ilan You yung want mga more? nakakainin ng bata? About half a piece, no? Although, A day. Kumain na po. pagbata. Pagbata. Pero usually, Bernadette, hindi naman natin hinahati pa lalo na kung fried egg, no? So, it's okay to take a piece a day. Ganon din sa mga adults, a piece of egg is okay. Yung quail egg, so, syempre, iba yan sa itlog ng manok. Mas mataas daw yun sa, ano bang mas mataas sa cholesterol? Ano ba ang kahalagahan naman ng quail egg? Kasi may